Bagyong Francisco, isa ng ganap na typhoon na may international name na Mikhala. Patuloy pang lumalakas sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Posible bang lumapit sa Cagayan at Batanes? Alamin ng forecast track sa mga susunod na araw. Habagat patuloy nagpapadala ng malakas na pag-ulan sa Visayas, Mindanao at Palawan. At isang panibagong low pressure area o LPA 06C, inomonitor na rin ng mga weather agencies. Isa na namang posibleng maging panibagong bagyo na papasok sa ating bansa. Magandang araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ang ating pangunahing binabantay ngayon na Bagyong Francisco na may international name na Mikhala. Batay sa pinakahuling datos, ang sentro ng bagyo ay namataan sa layong 725 km silangan ng Tuguegarao City. Taglay na ngayon ng bagyo ang lakas ng hangin na umaabot na sa 140 km kada oras malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 170 km kada oras. Ito ay isa ng ganap na typhoon. Kumikilos ito sa direksyon sa west-northwest o pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 30 km kada oras. Nasa na nga ba ang bagyo mga kababayan? Sa kasalukuyan nananatili pa rin ito ang sentro ng bagyo sa malawak na karagatang Philippine Sea. Bagamat nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, wala pa itong direktang epekto sa malaking bahagi ng bansa. Gayunpaman dahil sa laki ng sirkulasyon nito at lakas ng hanging dala nito, patuloy nitong inaapektuhan ang daloy ng hangin sa paligid ng ating bansa. Narito ang mas malalim nating pagsusuri, inaasahang galaw ng Bagyong Francisco. Sa loob ng susunod na 24 oras, inaasahang magpapatuloy ito sa direksyon ng west-northwest habang nasa silangan ng Cagayan at Isabela. Habang papalapit ito sa silangang bahagi ng PAR o PAR, magsisimula ng maramdaman ang impluensya ng subtropical ridge na nasa hilagang bahagi ng Pasipiko. Ito ang magsisilbing steering mechanism na unti-unting magpapaliko sa bagyo. Pagsapit ng susunod na 1 hanggang 2 araw, inaasahang magsisimula na itong lumiko pahilagang kanluran o northwestward. Pagkatapos nito, posibleng magsagawa na tinatawag na recurvature. Ibig sabihin, sa halip na tumawid sa kalupaan ng Pilipinas, unti-unti itong liliko pahilaga at pagkatapos ay pahilagang silangan patungo naman sa direksyon ng Ryukyu Island at Southern Japan. Sa kasalukuyang forecast scenario, mababa pa rin ang posibilidad ng direktang landfall sa anumang bahagi ng bansa. Gayunpaman mga kababayan, hindi pa rin tuluyang inaalis ng mga forecaster ang posibilidad ng mas malapit na paglapit nito sa extreme northern Luzon kabilang ang Batanes at Babuyan Island. Kaya patuloy po natin itong imomonitor. Mga kababayan, ang Bagyong Francisco ay posible pang lumakas. Isa sa mga pinakadahilan kung bakit mabilis na lumalakas ang Bagyong Francisco ay ang napakainit na tubig nito sa Philippine Sea. Ang sea surface temperature sa region ito ay sapat upang magbigay ng enerhiya para sa mas matinding pag-intensify ng bagyo. Sa mga susunod na 24 oras, maaring manatili bilang isang typhoon ang bagyo at posibleng lumakas pa ng bahagya at maaring maabot ang mas mataas na typhoon intensity nito. Pagkatapos nito, habang papalapit sa mas malamig na bahagi ng karagatan sa paligid ng Japan, inaasahan namang unti-unti itong hihina. Ngayon, ano ang epekto ng bagyo dito sa habagat? Bagamat malayo ang sentro ng bagyo, ito naman ang isa pinakamahalagang epekto na dapat nating bantayan. Ang Bagyong Francisco ay tumutulong sa paghila ng mas maraming hanging habagat mula sa West Philippine Sea. Dahil dito, patuloy na pagdadala ng mga ulap at pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pinaka-apektadong lugar ngayon dito sa Visayas, Mindanao at Palawan. Inasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm at may posibilidad ng flash flood at landslide lalo na sa mga bulubunduking lugar at sa mga mabababang lugar na madaling bahain. Samantala mga kababayan, isa pang minomonitor na rin ng weather agency ang panibagong low pressure area na tinatawag nating LPA 06C. Sa kasalukuyan, mababa pa ang tsansa nitong maging ganap na tropical depression sa loob na susunod na 24 na oras. Napakalayo pa nito sa ating bansa. Sa ngayon ay wala pa itong direktang epekto sa ating bansa. Ngunit tulad ng lahat ng tropical disturbance, patuloy itong babantayan dahil maaring magbago ang kondisyon nito sa mga susunod na araw. Maaring mas lumakas pa ito at maging ganap na bagyo na kung saan makikita natin maaring pumasok ito sa ating PAR anumang araw. Sa kalagayan ng panahon sa buong bansa, sa Visayas at Mindanao kasama ang Palawan, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng southwest monsoon o hanging habagat. Sa Metro Manila naman at nanalabing bahagi ng Luzon
Asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan, ngunit posible pa rin ang mga isolated thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Habang ang laki ng karagatan naman sa silangang baybayin ng Luzon, katamtaman hanggang maalon ang karagatan na may taas na 1.2 hanggang 3.1 metro ang taas. Pinapayuhan ang maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat sa Visayas at Mindanao kasama ang Palawan. Bahagyang katamtaman ang alon na may alon na 0.6 hanggang 2.5 metro ang taas. Naitalang pinakamataas na temperatura ay nasa 35 degrees Celsius at habang ang pinakamababang temperatura naman ay umaabot sa 26.6 degrees Celsius. Patuloy pa rin maalinsangan ng panahon kaya ugaling uminom ng maraming tubig at umiwas sa matinding init ng araw. Sa ating mga kababayan sa Northern Luzon, lalo na sa Cagayan, Babuyan Island at Batanes, mahalaga manatiling alerto na dahil anumang oras ay maaring magkaroon ng pagbabago sa forecast track at maaring lumapit pa ito ng bahagya sa inyong lugar. Sa ngayon na mas mataas ang posibilidad ng recurvature patungo sa Southern Japan kaysa direktang landfall dito sa ating bansa. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Mga kababayan, sa bawat unos ng bagyo ang ating kinakaharap, may isang kanlungan na hindi kailanman matitinag. Ang Diyos ang ating lakas sa panahon ng pangamba at kaguluhan. Tulad ng mga bagyong lumilipas, ang bawat pagsubok ay may katapusan din. Patuloy tayong magtiwala at manalangin at manatiling handa sa anumang hamon ng buhay. At yan po ating update sa panahon. Magandang araw po. Ingat po tayong lahat. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Kung nagustuhan nyo ating balita, please like, share, and subscribe. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito sa ating channel. Panahon News Network. Muli, hanggang sa susunod na Ulat Panahon.